Okay na? Okay. Let's do this. Welcome. We are already on the group work. Okay, this is our third to the last topic. Di ba, may final coaching tayo. Pero isang day lang yung final coaching na yan. Okay, magpo-post pa ako ng final coaching this September. Although I have final coaching in different boardings, in different review center. Dalawa na yun na-involved ko review center. Yung isa dito sa Marawi at yung isa sa Pagadian. At ito na rin, pangatlo, itong organized natin. So, September ako mag-post. But then, you are so blessed na meron na tayo dito ngayon. So, this is the third to the last topic natin. Kasi may zero pa tayo and final coaching, motivational hope for you guys, no? Group work. Okay? Drill number 1. So this is the model based on theoretical formation of teka lang, no? Mali to eh. Sorry. Kasi walang tanong. Ano sa mali? Kaya retrieve ha. Okay. Dito kasi no, i-bonus nyo lang din. Robert D. Binter kasi ay remedial model. Okay, pag sinasabi natin remedial model, Robert D. Binter. No? To give remedy sa mga kliyente. More likely na gano'n yan. No? Si Manuel Trop naman, hindi ko nalagyan yung context. Kasi nasabi natin Emmanuel Trop, yan yung developmental approach sa social work. Class, itong mga approach sa group work, para to ding isip natin para siya functions. Okay, developmental approach. Ang Emmanuel Trop, no, developmental approach yung kanya. So likely, developmental function yung ino-compose nito. Okay? Ito namang si Margaret Hartford. Ang sa kanya talaga ay, ang sa kanya, hindi ko nalagay note. So, kung Margaret Hartford class, no, small group. No, small group yung sa kanya, no? Small group yung kang Hartford. Sa kanya din yung merong 5 phases na about sa group work. Okay? Margaret Hartford. Mga professor kasi sila ng mga na social work sa ibang bansa. No? So, ganyan po yung Margaret Hartford. Next naman si James Garland. Si James Garland. Iba yung lumabas, no? President daw siya, no? Hindi siya kasali. Okay, so sorry, hindi ko nalagay ito. So, Robert D. Binter, no? Ano yung sa kanya, no? Kulang kasi yung nalagay. Meron kasi yung dapat case. Robert D. Binter, remedial, no? Emmanuel Trump, developmental approach. Margaret Hartford. Yung may 5 phases at saka pre-group. No? Number 2, proof for treatment or rehabilitation were already being used since. I-bonus yun na yung number 1, ha? So, kung hindi kasi yung dapat natanong doon, ano daw yung remedial model? Ano daw yan? Sino daw yan? No? Si Robert D. Binter. Developmental approach kang Trump. Okay. So, number 2, ang sagot dito ay ito yung part talaga class na may mga date. No, may mga date po yung group work natin, no? Dito sa rehabilitation phase, ito na banda ay 1960s.
Okay, 1960s dito na banda. No? Actually, meron yung mga dates. Nakalimutan ko lang ilagay yung kuan, yung um, mga historical something, mga classification regarding the dates. Kung kailan yung nabuo. Ilagay ko next meeting. Okay, pero 1950s talaga, no? Sabi dito, no? 1950s, dyan na-introduce yung group work method, no, sa US. Na-introduce yung 1950s group work method ng US sa mga ibang countries. Mostly dito na, no? Group work was introduced in schools of social work throughout USA, Great Britain, Canada. 1960s, si Ruth Smalley nakapublish siya ng Theory of Social Work Practice. Diyan din sa 1960s, yan din also yung rehabilitation. Kasi diyan kasi banda, diyan yung pagtatapos ng digmaan. No? So, i-search natin na after World War II. Okay? After World War II, kailan yan, no? So, after World War II, yung dating niya kasi, ito yun, no? So, post-war, so yung date after World War II, yan yung sa post-war banda. Yung post-war, yung part na tapos na yung war, kaya nga post-war. Diyan yung 1945 up to 1968. So ano yung ginagawa doon pag digmaan? Pagkatapos ng digmaan, no, nire-rehabilitate yung lugar, ibig sabihin inaayos. So 1960, inaayos yung mga wasak, mga sa digmaan. Okay? So, continue tayo. Meron kasi akong PowerPoint dito, hindi ko nalagay dito. No? So, ano po yung 1960s? Okay? Next. Number 3, group here is seen by Binto as. So, sa remedial model daw, ano daw yun? No? Sa remedial model, no, nakikitaan ni Binter yung grupo as small social system. Kasi remedial group lang kasi to. Nabuo tong grupo na to, no? According to Binter. No, remedial group by Binter. Ay, ibig sabihin na remedial model ka Binter, no? Multiple roles for remedial group leader, including function as, no, example, no? Ito kasing remedial group. Yung sinasabi ni Binter, no? Merong group leader. Group work lang kasi ito, no? Small group. So, meron yung group leader and meron din yung mga members, no? Sila yung nag-identify ng identification of drives nila, paano sila magpursige sa kanilang goals sa grupo, gumawa ng norms at saka tasks and goals at saka rules ng every grupo. Pero ano yung the way tinitignan niya ni Binter? Social group. No? Small social system. Number 4, the treatment sequence in this model is includes the following. In this model except the following. Ano kaya sagot niyo dyan? Ang except po dyan ay yung group process. Okay? Group process yung mauna. So of course, no, nauna talaga yung intake. Okay? Then yung intake. Tsaka dito, yung next, yung una dito is intake. Di ba yan yung unang step na magiging client yung tao. Possible pa lang naman. Hindi po class automatic na pag in-intake mo, client mo na. Take note, ano ba yung purpose ng intake? Yung malabas yun sa for exam. Ang purpose ng intake ay kinukuhaan mo ng first, no? Kinukuhaan mo ng data yung client. Kaya nga may intake form. Parang biodata. No? Intake form yun. Fill up yung client. At saka yung ikalawang purpose ng intake ay tinitignan mo dyan kung ang word dyan ay, ang tawag dyan,
eligible, no? Eligible ba na makakuha yung kliyente ng resources? Kung hindi naman, i-refer mo na lang. Okay? Ganun po yung dalawang purpose ng intake. Information at kung makita na yung client ba talaga ay pwede. And then, of course, yung second dito na steps ay group composition. Okay? Group composition. No? And yung third dito, diagnosis. Get me? So, ang hindi po talaga kasali dyan ay itong kuan. Itong wala ako. Group process. Number 5. For this kind of group, for this kind of group, the size of the group is, ano yung size of group? Kumbaga, meron kasi yung exact na number kung ano dapat lang yung grupo mo. Too small, too big, appropriate. Okay, kaso lang, vague, no? Hindi klaro. Ang dapat talaga, ang exact answer dito, yung klaro. Actually, 7. May exact number kasi. Bakit 7, sir? Kasi add number. Add ba yung mga 7? Mga 1, 3, 7, 5? 7 is odd number? Yes. Add. Sir, bakit, sir, odd number? Actually, hindi naman necessarily na 7. Yun lang yung nire-refer ng libro. It's not too small, it's not too big though. Kasi, di ba pag 7, pag 6 kasi delikado. Pag, ano nga yan, odd and even. Hindi pwede even yung pagbuo mo ng grupo. Bakit? Kasi, sa grupo mo, mabubuo ka kasi dyan ng decision making. Nagkataon na even yung pinili mo, example, 10 yung grupo mo. Nagkataon na ng decision making kayo, 5 yes and 5 no. Paano ka makakapag-decide? So, kailangan merong mag-tie break. So, dapat i-add mo na lang yung grupo mo. Kasi sinabi po ito ng libro, no? I-add mo na lang yung pag-compose mo ng grupo. Kung tinanong ko sa board exam nito and isa lang yung choice na add number o yung mga 1, 3, 5, 7, actually at least talaga 7. Example, 7, 9, 11, 13, ganun, di ba? Okay? So, ganun po yan. So, dito in the group composition task, no, regarding sa remedial ni Pinter, ano yung pinaka-major task talaga na ginagawa pag nasa group composition ka? O, simple lang, 1 and 3. Okay? So, ibig sabihin kasi dito, group composition and formation stage. Ibig sabihin, no? Binubuo mo dito yung grupo mo. No, binubuo mo pala dito at pinuporma mo. Kaya first, talaga, assignment of individual clients to the groups. No? Hindi pwede na hindi kasali yung read the individual records for the girls. Hindi, no? So, first talaga, assignment of individual clients to the groups. I-assign mo yun, ano ba talaga yung client nila. Kasi, kung hindi buo, kung para saan kayo nag-organize, what client, no? Ano yung purpose pa nagbubuo kayo dyan? And then next, number 3, of course, formulating group treatments group. Okay? So, yan po yung pinaka-task talaga dito ng group composition formation. Number 7, in pre-group phase, what were the 2 main activities of the group worker? No, pre-group, ibig sabihin, wala ka pa sa group formation. So, 2 and 3. No, pre-group. No? So, letters and flyers. So, hindi ka pa nabuo-buo. So, before mo mabuo yung grupo, doon ka muna sa 2. Ano yung next 2? Letters and flyers. No? Isisend mo sa agency na magbubuo ka ng grupo. Take note, class, ang konteksto po ng dito ay assuming na social worker ka na.
Kasi sometimes kasi nag-analyze tayo ng mga sa group work kasi ito kasi yung kamalian. Ang highest ko yata na methods, if I'm not mistaken, ay group work. Sometimes kasi ito kasi yung kamalian ng mga nagtitake sa board exam, especially sa methods. Okay, ito yun. Makinig kayo, please. Akala ng mga nagtitake na yung konteksto ay intern pa sila. Hindi ka na intern sa board exam. Dapat ka na mag-assume na social worker ka na. So pag intern kasi, actually limitado yung magagawa mo, yung authority mo. Pero kung inassume mo na sa board exam na social worker ka na, ay ganyan yung dapat. Kaya dito, mag-letter ka ng flyers agency. And group workers read the individual records of the agency who refer to the group for membership. Yan muna yung gagawin mo. Okay? Hindi pa wala pa sa poder mo yung mga tao. Hahanapin mo pa lang sila through records, through flyers. Pre-group pa na eh. Okay? What are the two roles identifiable at the stage of group formation in this particular case? Okay? So dito na ito na sa pre-group formation, yung dalawang role na gagampanan, no ng social worker sa case na group formation ay 2 and 3. Ay nasabi ko na kanina, di ba? Yung binasa ko na meron talagang group leader, workers leader role. Okay? So role as leader. And saka enabler. No, kasi actually class, no? Sa totoo lang, hindi naman talaga kasali yung at some point yung leader. Kasi hindi ka leader. Wala pong leader sa social work. Ang meron lang po catalyst of change, agent of change. Kaso lang, before mabuo yung grupo, sino man yung mag-stand as leader? Kapitbahay. Personal na pagkakilala, nag-set ka na as leader, hindi po kilala yung tao, nag-set ka na as leader. So, automatically, ikaw muna as worker yung mag-stand as leader. Tama ba? Pero, i-delegate mo rin sila leader o hindi na ikaw yung magli-leader next. But kung wala pang leader, hindi mo pa sila kilala, sino muna? Ikaw muna. Make sense, di ba? But actually, yung pinaka-common naman talaga ng mga role, educator, enabler, yung leader, kasi hindi tayo leader, hindi kasi tayo nagmamataas. Pero kung wala muna, dito, dalawa man yung sinabi na role, sinali na lang yung workers leader role. Role mo yun as leader, pero hindi ka leader sa grupo. Kasi ang goal talaga, pag wala ka na sa grupo na terminate na, can they still stand on their own? They can stand on their own kung ginawa mo silang leader lahat. No? 9. Setting of group norms usually done sa stage. Group formation. Tandaan natin, from the word group formation, hindi mo lang pinoporma dyan yung grupo, yung mga tao. Ganito class, paano mo ba pinoporma yung grupo? Isipin natin may gang ka. Kinikuhan ko pa talaga yung mga gang. Huwag na lang gang. Bala influence. For example, meron ka, magtatay ka na isang organization. Paano mo ba mapuporma yung organization? Ano yung gagamitin mo? Rules. Di ba? Alam ba naman magtinginan lang kayo dyan? Mata-mata lang. Ganyan lang. Kain-kain lang. Hindi po mabubuo, wala po mangyayaring group formation kung walang norms at saka rules. You get me? That's the one thing. Walang mabubuo na nation, na country, kung walang batas, saligang batas. In order to have a formation ng grupo, kailangan ng norms. You get me? No? Make sense, di ba? Okay? No? Hindi lang po pagbuo ng grupo. Paano ba mabubuo yung grupo yung walang basis, norms, at saka rules? In open group workers and understand. Klaro ba? His judgment that it is to the group that his needs can be served. This is referred to as group development. So ito na yung part na nakikitaan na ng mga client, yung mga individual, no? So kumbaga nafi-feel na, no, ng isang individual na okay, dito talaga na grupo yung needs ko ay matutulungan ako. Hindi pa yan sa intake kasi hindi pa yan, no?
Tinitignan mo pa dyan kung pwede siya maging client. Hindi pa yan sa group formation kasi pinuporma mo pa dyan yung grupo, pinuporma mo pa dyan yung rules. Hindi rin sa diagnosis. Dyan sa group development. Okay? From the word develop na yung grupo, nakikitaan na ay dito, madidevelop ako dito. Ibig sabihin, yung needs ko dito masiserve. Okay? Ganun po yun, no? Number 11. The statement I am trying to feel what you are feeling is empathy. Empathy. Well, a group of a group atmosphere where let dito. Ayan. A group atmosphere where the group ladder a group atmosphere where the leader determines all policies. Oh, sa group work kasi class, no? Have you seen another one of my posts before? I think it's the recent post. The YouTube lang yun. No? Kasi hindi na ako magka-post talaga. No? Yun yung leadership styles. I think natakil ko yung lahat doon. No? Natakil ko lahat to. Ito daw na leader, ito yung palaging siya yung autocratic na leader. Sa kanya lahat, democratic, okay, democracy. Ano yung gusto niyo? Ano yung suggest naman? Laissez-faire, this is more about delegating. Parang lahat na lang pinapasa niya sa iba. No? Permissive din to na part na leader. No, laissez-faire, pero parang medyo pabaya itong laissez-faire eh. Nasobraan sa delegate, parang wala na siyang role to lead. Lahat na ng role binibigay niya. Although, nabibigyan lahat, pero ano yung role niya? Sobrang din sa ka-permissive si laissez-faire eh. Lazy, you know? Ganito kasi yung laissez-faire. Pag laissez-faire, yung keyword ko yan, lazy. Tamad eh, tamad. 13. Develop programs that respond to the needs. Social workers with understanding what these needs are and must possess the skill in. Ano na yung skill para ma-define mo yung talaga yung needs? Using the process and experience as a means to enhance personality growth. Yan po talaga. No? Kulang yung experience lang. Kasi, may mga iba kasing tao kasi, yan yung kaibahan natin yung klase sa mga layman. Alam mo, layman, okay, ito yan, no? Yung mga layman, sila yung meron ng trabaho pero hindi professional. No? Meron sa agency natin na may experience naman sila, no? I'm not against, di ba? Ni-example ko lang para maintindihan natin. May mga sa agency, sa trabaho tayo, na marami silang experience pero sometimes yung mga legal process hindi nila alam. Pero yung social worker na 1 week pa lang pumasok sa trabaho, kahit wala pa experience, alam yung process eh. Okay? So, ganun talaga yung para talaga mas makadeliver ka sa needs ng kliyente mo. Of course, kailangan ng experience. Pero kasi experience, makaan mo lang yan. Iba pa rin yung alam mo yung process mental. But then sometimes din, meron ding mga trabahante na may experience, alam naman yung process. Yung problema, they don't have the authority to act on that problem. Kasi sa kasamaang palad po, sabi ng batas, social worker lang talaga dapat gumawa niyan. Okay? And I believe some of you here na may trabaho na, they pursue social work. Kasi kahit pa may process kang alam, may experience ka, di ba, okay, testify to this, di ba, hindi ikaw yung inassign dyan. And baka may mga iba pa, ang tagal mo na sa trabaho, hindi ka na-promote. Yung kabago-bago pa lang na RSW o RSW lang din, na-promote. Well, sorry lang, no? Sabi kasi ng batas, these are the perks of pagiging social worker. And later on, mapapasa inyo yan lahat. Okay ba tayo dyan? Kasi ganyan talaga. No? Ganyan talaga din, no? May mga ganyan talaga din, no? So, huwag na tayo magselo sa mga social worker kasi papatungo ka rin din naman dyan. Okay ba? Okay, papatungo ka rin naman dyan, no? Third, ano na tayo? 14. Okay? Teka lang, ha?
In general, the details of functional organization, social work should take place as needs arises. Yes, decided by the worker, decided by the leader. Bakit kayo mag-decide? Para saan? Magde-decide kayo kasi may need. Okay, yan naman talaga dapat. Kung tinatanong ka saan lang gumagalaw yung social work, kasi may need. That's it. Kung walang need, wag mo lang gawin. Okay? Kasi uubusin mo lang yung resources ng organization. Kaya nga sinasabi dyan, ano yung functional organization? I-explain ko sa inyo, no? Meron kasing type ng agency na functional role. Meron yan sa libro functional role ng isang agency. Ang functional role kasi daw ng agency, gumagalaw siya pag may need. Ganyan dapat. Kung walang need, what's the point of decision of the worker? Kahit pa, ang galing mo dyan, mag-decide ka, para sa decision, wala namang need na nag-arise. Pasikat ka lang. Ganyan naman talaga. Okay? Agency setting that practices social group work ay resolute development. The rest, actually, ito yun school, sport commission, homes, meron pa rin silang function, kaso lang hindi group work function. Nakahati din kasi yan class yung role na ginagampanan ng mga agency or institution. Meron kasi yung socialization lang, sports lang, or meron talagang set up or practices ng social group work. Dito, yung group home, school, institution, or sport commission, they can be used in group work, but pwede lang siguro sa socialization sa mga sports, yung siguro mga diversion. Yung mga batang na-engage sa droga, i-diversion mo, pagpalaruin mo. Sport commission. Pero dito talaga sa Rizal Youth Development Foundation, yung practice talaga nila, meron specified talaga yung group work. Pin. And people begin to so identify with the group, share the feeling, ano na yan, nag-commit na yan Okay, nag-commit na yan, no? Yung nag-agree, ibig sabihin niya, nag-agree lang siya na maging client. Confirmation. Iba yung confirmation. Class, para ka lang nakik-conform, parang sama-sama lang, no? Mutual acceptance. Okay, na-accept kita, accepting kita. Kung hindi mo ako i-accept, bahala ka buhay mo. Yung commitment, no? Parang yung sa kasal, di ba? Ganun yun, no? Sorry, I've not been there. Ano nga yan? Sa movie ko lang pa kasi nakikita. For better or for worse. Ganun yan, di ba? Okay. No? Meron kasi tayong process. Siguro next class, bibigyan ko na talaga ng mga concrete PowerPoint or illustration. Ko lang na-save dito. So, meron kasi yung tinatawag na group storming. Yan yung part na may mga awayan na nangyayari sa grupo. Kung wala pang commitment yung mga grupo dyan, for the purpose to help themselves or para makatulong sa iba, walang mangyayari. So, commitment po yan dito.
17. When you make a referral for any of your members for service of a permanent nature, the implication to the professional relationship is, okay, ganito po yan ha. Hindi po terminated. No? Hindi po. Hindi rin po worker encourages group to reach out to him. Hindi po. Forgetting, hindi rin po forgetting. Of course, nakikipag-collaborate ka. Pag nagre-refer ka class, hindi po tapos yung trabaho mo. Okay? Hindi po tapos yung trabaho mo. Kailan matatapos yung trabaho mo? Hindi po sa referral. Yung referral kasi, nirefer mo lang yung client, pero ikaw pa rin yung humahawak sa case. Siguro, nirefer mo lang yung client sa isang activity or sa isang aspect ng life niya na kailangan ng tulong na hindi pa muna nyo mabigay. Pero, meron kasi yung dalawa eh. Referral or transfer. Pag sinabi nating transfer, cut off na talaga yung trabaho mo dyan. Okay? Iba po yan, no? So, iba po yung referral at saka transfer. Either tinransfer yung client sa ibang worker or ikaw yung tinransfer sa ibang client. Okay? Doon po sa transfer, cut off yung or terminated yung responsibility mo. Gets ba tayo? Sa referral, collaboration lang yung mangyayari. No? Technique which use the client with a lesser problem to assist. One is similar problem, but more serious one. Peer helping. Huh? Of course, no? Itong technique na, well, nalilesser mo yung problema, no? Kasi, to assist one eh, may nag-a-assist sa'yo. But more serious. Kasi class mo, involved na yung dalawa. Peer helping. Kasi kung itong isang problemang taong to, problema niya lang, pag nag-peer helping kasi, ibig sabihin, meron ng dalawang tao na similar problem. Pinaproblema yung dalawa. Kaso nga, although, lesser problem to as magkaka-assisan kayong dalawa, pero more serious na to. Kasi, you become engaged right now in a two. Sabi pa nga, di ba, nagkasabihan, two is better than one. No? Na pag-solve ng problema. Kaso lang, that is also a peer helping statement. Kaso lang, nag-combine kayo ngayon ng problema, you have the same problem. Kung hindi yan ma-solve, kaya nga sinatawag serious one. Yun, kung ikaw lang problema, singular ka lang. The plurality, the more problem nag-emerge sa maraming tao, magkakaproblema yan. But then there's a hope to that. Kaya nga, technique itong per helping para mas magtulungan kayo, but then it's a serious one. Program planning by young adult and adult groups. The work should utilize as sa planning now. Advisor. Okay? Hindi po pwede provider alternative points kasi malalabag mo po dyan yung principle of participation. Hindi po ikaw yung mag-provide ng options. Advice ka lang, facilitate mo yung sila yung mag-meeting dyan. Okay? Advisor, okay. Ito yung sa sinabi nyo, ito yung mangyayari. Advisor ka lang. Okay? Kasi hindi ka decision maker. No? Nilalabag mo rin dyan yung self-determination. Experiential learning. Okay? Hindi rin ang experiential learning. It could be part kasi may na-experience ka, may na-learn ka din, pero yung advisor ka na yung kuhan mo dito sa grupo. Okay, di ba? Group work na to ha, ibig sabihin may grupo ka. As to the action of two or more elements of such organizations, meaning to meaning, synergy. Okay? Achieve an effect which one element acting alone by itself incapable of. Ito kasi yung concept ng synergy. Isipin mo yung kamay ko. Kita nyo? Diba meron niyang mga kuan class, mga gaps. Ang concept ng synergy, ibig sabihin kasi dito, hindi daw makaya ng isa alone, incapable na siya of doing. Yung synergy, yung isang aspect, no, pinifill up niya hanggang sa mawala na yung gap. Get me? Ito, buo na yung kamay. Kaya na niyang sumuntok. Yan po yung concept ng synergy. I remember kasi a professor of mine, no,
kaibigan ko, professor, si Church Schmidt ko, no? Isa siyang professor ng law. No, law siya, Juris Doctor, kasi sinabi niya sa akin, ito yung Synergy James. Ito yun. Si kasi yun si Pastor Alex. One of our elders sa church, yung sinabi niya. Hindi ko makalimutan yun. Ako, ganyan pala. Yan, illustrate ko sa inyo. Okay? Ay, Kuya Alex. No, nanonood ka, Kuya Alex. Kuya Alex Austral. Shout out. Wala tuloy ako. 21. Principle at work when the worker assists the social growth potential individuals. Sagot na, in the organization group is principle continuous individualization. Okay? Potential individual. So, continuous individualization, no? Yung nangyayari dito, ito yung principle. Actually, same pa rin naman yung, medyo na-modify na kasi meron kasing separate na mga, ito na po yung separate na mga principle sa group work. Medyo similar na naman siya sa general principle, yung acceptance, no? Sa group work po, meron po tayong separate principle dyan. Sa casework, meron po tayong separate principle dyan. Sa CO, meron po tayong separate principle dyan. Pero similar lang din naman. Intindihin mo lang yung pagkagawa ng choices. So dito, no, growth, social, so continuous na mag-grow. No? Individual kasi, individual yung tao, iba-iba. So, continuous. Ano yung keyword dyan? Potential continuous, at saka individual. Eventually utilize the effect modification of the group addition for the purpose of affecting one members. Indirect means of influence. Ito yung plus, oh. Sabi kasi dito, ito daw intervention na to, inaapektuhan mo daw yung no, to effect modification in group condition for the purpose of affecting one or more of the group members. Meron kasi dito isang choice na direct means of influence. Ibig sabihin, kasi ito kasi ang purpose mo dito, gusto mong baguhin yung isang taong yun. Kung direct means, siya na mismo yung turuan ko, i-confront ko para mabago. Pero meron tayong indirect means of influence. Ibig sabihin, ito si James na lang, no? Palaging late. So, hindi ko siya i-direct means. So, i-modify ko lang yung condition sa group para mag-leadership. So, gagawin ko siya leader. Okay? So, indirect yan eh. Kasi, binago mo yung, hindi mo diniretsahan siya pinagalitan na ikaw talaga sobrang late ka. So, binago mo yung group condition, ginawa mo siyang leader. O binigyan mo siya ng task. So, yan, hindi direct task siya, binigyan mo lang siya ng role na nasa group modification, pero siya pa rin yung target. You get me? Okay, ano naman yung extra group means of influence? Yung extra group means of influence, no? Ibig sabihin, merong outside na tao. No, extra group means, merong outside na tao na ginamit mo para mabago tong taong to. Isa po itong si James Late. So, kinausap mo yung pamilya niya o yung friend niya na extra, ibig sabihin outside. Hindi kasali. Extra eh. Hindi talaga siya kasali sa budget. Extra lang. So, siya yung tinap mo, usapin mo yan si Kuan. So, in that way, no, na bago mo si James. Sana all, no? Ganon. Modeling, okay? Modeling, ikaw mag-model. Either may model dyan na isang kasamahan or ikaw mismo na worker. Ganon yun, no? The process by which the individual fits into social group. Social integration. Okay? Social integration. From the word fits, you integrate, no? Sumama ka. Bumuo ka na, integrate ka. The very important skill required for a group worker is the program development. Itong program development, may libro ba kayo dyan? No? Lumalabas to, ang dami. Okay, so, kung nag-avail ka doon sa separate ko na 200 pesos, nandun na yun, may PowerPoint ako doon, madami. Daming lumalabas doon, no? Okay, kung nag-avail ka din doon sa libro ko,
sa shopping, doon din, nilagay din ko rin doon. No? So, accompanying this skill, the worker should have the ability to discriminate and match the activities that suit the members' physical capacities. Hindi lang po cooperation kasi program talaga yung pinag-usapan dito. Hindi lang po tumi-to-be. Dito, kailangan mo ng knowledge in program. So, yung mga activities, tinitimbang mo yan eh. Take na class, no? Ano ba yung laman ng program? O, dito na naman tayo. Ikukumpara mo ano yung program at saka ano yung project. So, yung program ay yung malaking aspect. Example, purpose. Pantawid Pamilyang Pilipino program, marami yung project. Pero, para maisakatuparan yung project na yun, ang gagawin mo ay, ano nga, activities. Okay? So, program, project, sa baba naman niya, mga activities na gagawin. So, parang meron ka daw skill, ngayon, important skill, sa program, kailangan mo ng activities. Dinidiscriminate mo yung activity. Sabihin, discriminate, tinitimbang mo. Okay kaya to, minamatch mo. Ganun yun, no? Okay ba? Angkop pa to sa need. Hindi pwede motivate, look, resources, and operation lang. Kulang yan. Pero, pwede din yan, no? Ang fit na fit talaga dito sa program development ay activities mo. Paano mo gagamitin yung activities na ma-match. Get me? When children do not play in ways suitable to their age, the condition may be related to lack of exposure to children at the same age. Hindi sila makapaglaro, hindi naglalaro. Wala kasing kalaro, expose mo. Hindi kasi parents kasi yung parents din kasi nasubraan sa protective. Kaya hindi pinapalabas sa bahay yung anak. Yung bata hindi nag-learn. Parents, I tell this, this is back up with research. Exemption to sa mga broken family. Pero yung buong yung pamilya, mostly kasi may mga research kasi I believe, yung mga parents yung nakaka-contribute na yung mga anak nila, mga introvert, hindi pinapalabas ng bahay, takot umitim, kasi nagpapaliksahan kasi yung mga magulang, ipapaputian ng bata. Ano namang premyo niyo dyan? Ano yung premyo? Ano yung napala mo dyan sa premyo? Uy, papuri at pagsamba. Uy, yung anak ni Kuan, grabe ang puputi. Sana all. Yung anak mo naging introvert. Pagpunta ng paaralan, umiyak. Iyakin. Hindi independent. Yung parents kasi natatakot na maging independent yung bata kasi baka iwan sila. Oh, ano yun? Ano yung natakot na yan? Invalid yan. Saan ka pa na maging independent yung anak mo? Sobrang na overprotective tayo. Sarap gawa ng research. No? Natatakot maging extrovert. Ganun din. Natatakot umalis. Sarap gawa ng research na naisip ko yan eh. Gawan kaya natin yan ng research na ano yung kuan ba? Factor na naging introvert yung bata. There's a correlation with how parents are so protective. Gusto ko i-prove din sa research na yung pagiging protective ng parents, yan yung rason kung bakit may mga, kumbaga yung parang yung research ba, yung mga personality ng mga bata, mayroong contribution dyan yung pagiging protectiveness ng parent. Thesis nyo na yan, graduate na pala kayo. Mag-masteral kayo para natakot kayo sa standard. Buti na lang natapos na ako dyan. Ayun.